will now go to the formulation of differential equation. So, paano po ba bumuo or mag-come up dun sa differential equation? So, dito guys, ang i-expect natin, dito po, ang given ay usually, ang pwede natin given dito ay mga general solution. Kapag mag-formulate po tayo ng differential equation, so kailangan, ang given natin dito is, yung general solution. Kailangan natin hanapin yung differential equation na corresponding po sa solution na yan. And then, yung particular solution naman, gagamitin namin, kung halimbawa, may given sir na particular solution. So, gagamitin lang natin siya para ma-prove kung yung particular solution na yon ay solution talaga nung given na differential or nung differential equation. So, usually, pag particular solution lang yung given, it's more on parang proving kung siya ba ay solution talaga. Pero kung halimbawa magsasolve tayo, kailangan natin yung general solution para magkama po sa differential equation. Okay. When it comes to formulating the differential equation, given the general solution, ang isa sa mga pinaka-importanting bagay na dapat magawa niyo is to eliminate the arbitrary constant. Kailangan mawala yung mga C, C1, C2, A or B, depende kung ano yung sinet na arbitrary constant, no? Ayan. So, kailangan pong matanggal natin yung mga yan. So, kung halimbawa, kung may given ka pong y is equal to cx cubed, this is a general solution. Ngayon, anong klaseng differential equation dapat ang ine-expect natin dito? Mula dito sa general solution. Ano po dapat yung i-expect natin kung ito po yung given na solution? Yan. So, ano ba dapat yung ma-expect natin? Okay? Kapag ganyan yung general solution. So, dapat, expect na natin na dapat ang differential equation na kailangan yung mahanap ay first order. O dapat naglalaman ng first derivative. So, wag mo nang tangkain na maghanap pa ng second order. O ng second derivative. O wag mo nang tangkain na gamitin pa ang second derivative dito. Dahil pag isa lang yung C, hanggang first derivative mo lang pwedeng gawin. O hanggang first derivative ka lang pwedeng mag-derive. So, for this one, ito, tingnan maigi guys kung paano yung step by step. First step, differentiate. Okay. Differentiate. Kunin mo ang derivative ng both sides. Yung y, magiging y prime. Yung c, you will just copy. Pero kunin mo ang derivative ng x cubed. 3x squared. Second step, kailangan ma-express mo yung c in terms of the all variables. So, kaya yung c, magiging y prime over 3x squared. Okay? Next step, substitution. Sa substitute mo yung nakuha mong c na may kasamang derivative doon sa ating given na solution. So, ilalagay mo, instead of yung c, papalitan na natin. Y prime over 3x squared. Okay? So, anong next step na gagawin? Simplify na lang po. So, kailangan lang po, ang gagawin mo lang ay i-divide mo lang x cubed divided by x squared. So, ang matitira dito, x, di ba? Ayan. Tapos, yung 3, i-multiply mo lang sa y, kaya magiging 3y. Tapos, yung x dito, i-multiply mo sa y prime. So, then you can have this final answer for this general solution. So, ito na po yung kanya magiging differential equation. So, you can write it as xy prime minus 3y is equal to 0 or x dy minus 3y dx is equal to 0. Sir, okay lang po ba na magkabaliktad sila ng sign? Kunyari yung negative dinala ko sa xy prime, pero sa 3y, ginawa ko siyang positive. Okay lang po yun. Okay? Okay lang yun. Kasi equal naman sa 0 yan Walang kaso yun. Okay? Pag may pag hindi siya equal sa 0 o doon, hindi mo po pwedeng i-apply yun. Yung approach na yun. Okay? Ayan. So, nasundan po ba yung number 1 guys? Kung paano ginawa? Number 1, derivative. Step 1, derivative. Number 2, express C in terms of
in terms of derivatives and variables. The third one is substitution. Okay, pang-apat, medyo ayusin na lang, fix everything. Okay? So, yun lang naman yun. Simplify and fix everything. Okay? Yun ang pagdating sa kung paano natin gagawin na galing sa general solution, makukuha natin yung differential equation na corresponding po sa kanya. Okay. Let's go to number 2. Sa number 2, kung titingnan natin, you have 2y squared minus x squared is equal to c. Ang step na gagawin natin, step number 1, sir, di ba sabi mo, derivative. Eh, di kunin natin ang derivative. Kunin natin. For yy prime, yung sa 2y squared, o tanda na, pag magde-derive po tayo ng may y, ganito po ang gagawin ha. Yung y squared magiging 2y, di ba? Kasi mumultiply mo sa 2, kaya may 4y. Pero syempre, i-derive mo pa rin yung y. So, derive the y, you will have y prime. Okay? Tapos yung x squared, gagawin nating 2x. Or para medyo mas madali, pwede nyo naman siyang gawing parang differential. So yung 2y squared, gawin mo siyang 4y dy minus 2x dx is equal to 0. Okay. So first step, differentiate. Second step, express c in terms of derivatives and variable. Ang tanong, yung second step na yon, magagawa pa ba natin? Yung i-express natin yung c in terms of x or in terms of x, y, at saka y prime, magagawa pa ba natin yun? Yes or no? Second step, hindi na po. Pero, okay na. Tapos na. Nakuha na natin yung differential equation na kailangan natin. Yun lang naman basta kapag halimbawa hindi natin na-eliminate si C, o saka tayo gumawa ng paraan. But since dito sa number 2 na to, natanggal na si C, nawala na si C, edi okay na yan. It's up to you kung gusto nyo pa siyang i-divide sa 2, wala naman din pong kaso. Kasi total, yung right side naman equal sa 0. Okay lang. Kahit na ganyan lang yung sagot nyo, 4y prime minus 2x is equal to 0. You can also have 4y dy minus 2x dx. Or you can also have this one. Wala pong kaso yan. Kahit alin dyan. Okay? Yan. So, yan po yung sa number 2. So, kapag mag-eliminate tayo ng isang arbitrary constant, medyo challenging, no? Okay? Basta tandaan nyo lang yung mga step na nabanggit ko. Number 1, differentiate. Kunin mo muna yung derivative. Ngayon, in case po na hindi mo natanggal kaagad si C, o yung arbitrary constant, express C or yung arbitrary constant in terms of variables and derivatives. Kasi diba sa step 1 meron ka ng mga makukuha mga derivatives or differentials, no? Ayan. Okay? And the third step is substitution. So, isa-substitute mo yung nakuha mong C o yung expression ng C doon sa original na, doon sa given na general solution. Then, pang-apat ay simplify everything. No? Simplify and fix. Yan. So, yun lang naman po yung mga steps na dapat natin gawin kapag mag-i-eliminate tayo ng isang arbitrary constant. In case po na during the process, natanggal na si C, ibig sabihin nun, okay na. Yan. Yun lang naman kailangan lang natin mapalitan si C or mawala si C. Okay, it's either doon sa dalawang yun. It's either palitan mo or madederive siya. Yun lang yun. Okay? Now, for number 3. So, medyo kakaiba ito guys kasi dalawang arbitrary constant. Doon sa number 1 and number 2 example natin, isang beses lang po tayo nag-derive. Di ba? Kasi isa lang yung arbitrary constant Ibig sabihin, hanggang first derivative lang tayo. Pero kapag dalawa na yung arbitrary constant, kagaya nitong number 3, kailangan na natin yung second derivative ng y. Okay, so ano yung ginawa? Get the first derivative of y. Okay, copy mo na yung c1 e raised to x. Okay, so pag dalawang arbitrary constant, kunin mo muna yung first and second derivative. Okay? Yan.
So number 1, pag mga dalawang C na kasama, kunin mo muna yung first and second derivative. So sa first, ganito po yung nakuha. Ngayon kung napansin nyo, yung plus C2 e raised to negative x, pagdating sa y prime, syempre dahil negative x, so binaba yung negative 1, kaya nagkaroon dito ng negative. Then C2 e raised to negative x. Then kunin mo yung susunod na derivative, second derivative, yung C1 e raised to x as is pa rin, pero yung itong negative C2 e raised to negative x magiging plus C2 e raised to negative x. So first step natin, differentiate until second derivative. Okay? Next step is to do the elimination. So tingnan natin maigi yung ating mga nakuhang mga first and second derivative. Okay. Kahit yung sa first, no? Tingnan natin maigi. So let's do some elimination. Pero actually, ano yung pinakamadaling technique na pwede natin makita? Tingnan natin yung equation o yung expression ng second derivative. Ano po yung napapansin natin dito? Dito sa may second derivative natin. Okay, parehas ng y. Kaya dito, kahit hindi ka na mag-elimination, pwede ka na mag-substitution. Okay? Kung hindi okay yung elimination, pwede ka mag-substitution. Okay? Then after that, ay kapag na-eliminate or na-substitute mo na, nawala na yung C1, C2, then saka mo na siyang ayusin. Okay, ayusin na. Simplify everything. So, yun lang naman guys. Yun lang naman ang mga kailangan natin gawin dito eh. No? Elimination or substitution. Then pag okay na, pag nawala na yung C1, C2, then simplify. Ayusin na lang ng konti. Okay? So kaya mangyayari, second derivative of y will be equal to y. Or you can express as like this. Pwede mo siyang isulat na parang ganyan. Okay, ilipat mo lang yung y sa left side, magiging negative y siya. Okay? Ayan, sa number 3. So let's go to the next item. Ito, tingnan natin kung maiintindihan natin lahat. Number 4. Okay. We have y is equal to C1 e raised to 2x plus C2 x e raised to 2x. Yan. So parehas may e raised to 2x, kaya lang pinagkaiba lang yung isa may x na nakamultiply sa e raised to 2x. Okay. So again, ang gagawin lang po natin, differentiate hanggang makarating ka ng second derivative. Okay, ngayon tingnan natin maigi. Ito say natin. Yung first term ng ng right side. Okay, yung first term nung nasa kanan. Yung C1 e raised to 2x, ayan na siya. Tapos yung pangalawang term naman sa right side, pangalawang term sa right side, dinifferentiate natin gamit ang product rule. Okay, don't forget pa rin yung mga formulas natin sa derivatives Okay? Then after that, medyo ayusin lang po natin ng kaunti. Pero, kung mapapansin natin, no? Etong first and second term nung nasa right side ng y prime, ano po yung napansin natin? Anong napansin natin dito? Dito sa first and second term ng right side ng y prime. Ayan. Okay? Right side ng equation na naglalaman ng y prime. Kung titignan natin, 2c1 e raised to 2x plus 2c2 x e raised to 2x. Kapag pinactor out yung 2, just like this, ano pong mangyayari? O ano ngayon, sir, kung nag-factor out ka ng 2 dyan, bakit hindi mo sinama to, sir? Wala namang 2 kasi. Okay? Yan. So, pinactor out natin yung 2 dito sa dalawang to. Ano po yung napansin natin? What have you noticed? Ano po yung napansin natin? Yan. Ano po yung napansin natin? Yes, again, meron na namang same as y. So, kaya itong naturang expression na to, magiging ganito na siya, guys. Ayan, di ba? Mas pinaigsi. Mas okay na yung pinaigsi. Para mas madali. So, kaya itong equation na ito, itong y prime, magiging equal na siya sa 2y
plus C2 e raised to 2x. Para madali na lang yung pagkuha mo ng second derivative. Ayan o. Okay? So, y double prime will be equal to 2y prime plus 2 C2 e raised to 2x. Ngayon, magkakaroon tayo ng dalawang equation. Okay. So, nagawa na natin yung substitution. No? Kaya lang, hindi pa tapos. Kasi, hindi pa natin tuluyang natanggal yung C2 na ito. Okay. Ngayon, I will ask you, paano natin tatanggal yung C2 dito? Dito sa dalawang equation, ano kaya yung pwede natin gawin? Para matanggal natin yung C2 na yan. Divide. Hindi yata pwede. Hindi yata pwedeng divide eh. Ano ba yung kailangan natin para matanggal yung C? Anong method? Diba elimination or substitution? Hindi gawin natin ulit. Hanggat hindi natatanggal yung C, patuloy ka lang mag-elimination or mag-substitution. And tanong, paano mo nga gagawin dito, sir? Diba equation to, diba? Naalala nyo yung sa systems of linear equation. Naalala nyo yun? Sa systems of linear equation. Anong usual na ginagawa natin doon? Diba? Para makuha natin, kunyari, x and y. Diba? Maghahanap ka ng two equations, two unknowns. Dalawang equation, dalawang unknown. X and y, kunyari. Diba ang ginagawa lang natin? Minsan ginagawa natin elimination o di kaya substitution. Pero dito guys, sa pagkakataong to, sa example natin, alam niyo kung yun ang pinakamadali? Is by elimination. Okay, ngayon tignan natin maigi kung ano nangyari. Yung equation number 2 natin, as is lang. So, wala tayong ginalaw dun sa equation number 2. Balikan natin yung equation 1 and 2 ha. Ito yung equation 1. Ito yung equation number 2. Sa equation number 2, wala tayong ginalaw. Pero sa equation number 1, anong ginawa natin? Anong ginawa natin sa equation number 1? Again ibalik ko sa equation number 1 ha. Yan ito. Equation number 1. Y prime is equal to 2y plus C2 e raised to 2x. Yan yung equation number 1. Anong ginawa natin dito? Yes, tinimes sa negative 2 ang equation number 1. Yung po ang ginawa natin, guys. Multiply ang equation number 1 sa negative 2. Okay, bakit negative 2? Para, pag inad natin siya dito sa may C2 e raised to 2x ng equation number 2, cancel. Kaya po, negative 2 ang ginawa natin dito. Okay? Para ma-cancel. Ngayon, cancel na yan. Cancel cancel. So ngayon, yung mga natitira, syempre, ang gagawin lang natin dahil ang dating lang po, parang pinag-add lang natin, di ba? So, i-add mo lang din. Yung mga nasa left side, pag-add mo lang. Negative 2y prime plus y double prime equals. Lahat ng natira sa right side, pagsamahin. Negative 4y plus 2y prime. Okay? Then, after that, simplify mo na. Ayusin mo na. Okay? So, yung ating negative 4y at saka 2y prime, ilipat lang natin sa left side so that it will become like this. Yan. Nagkama pa rin tayo sa second order kasi dalawa yung arbitrary constant na meron dun sa general solution. Okay? Now, ito, tingnan natin kung kakayanin nyo pa yung number 5. Diba kanina yung number 3, diba kung napansin nyo yung number 3 natin kanina, magkaiba yung exponent ng e. Dito, magkaparehas yung exponent ng e. Ito kaya, paano kaya kung may cosine at sine na kasama? Okay. Again, ganun lang ulit ang gagawin natin. Kunin mo ang first derivative. Ang first derivative ng e raised to x, c1 cosine x, plus c2 sin x, pamamagitan ng product rule ay ito.
So, ang ginawa lang natin, derive mo si e raised to x, derive e raised to x, siyempre, yung pa rin, di ba? The same pa rin, e raised to x pa rin. Tapos, copy yung C1 cosine x plus C2 sin x. Plus, copy e raised to x. I-derive mo yung C1 cosine x, magiging negative C1 sin x, at yung C2 sin x, magiging C2 cosine x. Ngayon, para medyo mas convenient yung pagsosolve, pwede na natin itong first term dito sa may right side ng equation, pwede natin siyang gawing y. Mas madali. Diba? Kasi, kung mapapansin mo ito, equal lang siya dito, oh. Ayan, oh, parehas lang, oh. Kaya pwede mong gawin yan. Ngayon, yung isa, wala kang maisip na equal dyan. Kundi, yan lang. So, kumbaga, copy mo lang din yan. Okay. Ngayon, kunin mo yung equation number 1. So, ito yung magiging equation number 1 natin. Ngayon, para makuha yung equation number 2, kailangan i-derive mo ulit yung equation number 1. Kunin mo ang derivative ng equation number 1. Kaya magiging ganito na siya. Okay? O ngayon, gagawin natin ang elimination. Ano kaya yung pwede natin gawin? Ano ba yung kailangan nating i-cancel out dito? Ito ba tayong kailangan maka-cancel out? So ito. Ito siya. Yung e raised to x times negative C1 sin x plus C2 cosine x. Meron din yung kabila, oh. So ang pwede natin gawin, guys, is yung equation number 2, pwede natin gawin, i-multiply yan sa saan? Sa negative 1. Yes. I-multiply ang equation number 2 sa negative 1. Para, pag may negative na ito, pag dinagdag itong equation number 1, cancel out. So, ganito na po ang mangyayari dyan. Okay? Ganito na. Okay. Yung y prime, galing po yan ng equation number 1. Yung y double prime, galing ng equation number 2. And since minultiply natin sa negative 1, so kaya nagkakaroon siya ng minus dyan. Okay. Yung y, galing po ito sa equation number 1. Pero itong the rest, na nasa right side, galing po yan sa equation number 2. Yung y prime, na nasa equation number 2, naging negative y prime. Dahil nga, minultiply nga natin yung equation number 2 sa negative 1. Then, ito, bago i-multiply yung negative 1, negative 2, di ba? Yung e raised to x C1 cosine x plus C2 sin x. Pero, dahil minultiply sa negative 1, naging positive siya. Okay, tapos pinag-add na lang. Okay, ngayon, again, ulitin mo lang yung substitution. Kasi ito ay magiging equal na sa y. Ayan, oh. Equal siya sa y, oh. So, parang tuloy-tuloy lang yung pagsasubstitute mo hanggang sa mawala yung C1 at C2. Then, pag nawala na sila, then ayusin mo na yan para makuha mo na tong answer na ito. So, algebra transposition lang po yung gagawin natin para maayos. Okay, ito naman. Kanina kasi, di ba, given yung general solution, no? Okay? Ngayon, kung ang given naman is particular solution, pero syempre, ang gagawin na lang natin dito is to verify if this function is really a particular solution of this differential equation. Ngayon, syempre, dahil meron tayong given na differential equation, kailangan kunin mo yung second, o kunin mo kung ano yung mga kailangan nito ng kung anong meron dito sa differential equation mo. So, kailangan makuha mo yung second at saka first derivative. So, kaya ang ginawa natin, yung given na function na i-check natin kung siya ba ay particular solution, ay kukunin natin ang first and second. Then, what's next? Isa-substitute na lang natin itong mga nakuha nating first and second derivative. Ganun din yung y dito sa ating given na differential equation. Diba? Ito yung equation natin. Y double prime plus y prime minus 6y. Substitute natin dyan. Yung y double prime, ito siya. Tapos yung y prime, ito siya. Tapos, minus 6 times yung y. And then, it will result to 0. So, kapag nag-match yung function o yung kanyang mga function at saka yung kanyang mga derivative dun sa given
na differential equation, ibig sabihin, particular solution po talaga ng differential equation na yan. So if you're going to practice itong mga other examples, well, sa number 2, ang gagawin mo lang naman, since meron ka ng y, ilalagay mo na lang yung y dito. So yung y, magiging x squared plus 4x. Okay? Pero kailangan makuha mo muna din yung first derivative ng y, since you have y prime here in this equation. So kaya kunin mo yung derivative niyan. Ano po bang derivative ng x squared plus 4x? Ano bang derivative niyan? Diba ang derivative niyan is 2x plus 4, diba? Okay? Ngayon, isubstitute mo lang siya dito sa ating equation or sa ating given na differential equation. So you will have x times 2x plus 4 hello. Ayan, x times 2x plus 4 is equal to x squared. Then plus kung ano man yung y, ang y mo is x squared plus 4x. Ayan. So pag inayos mo yan, magka-come up ka lang na magiging equal yan. Okay? Yan. Sa number 2. O, sa number 3 naman. O, sa number 3, you have this function. Tapos, meron ka lang dito sa differential equation natin, y prime. So, what you're going to do is to get the first derivative. Ano po bang first derivative niyan? Y prime, I think this will be equal to, kasi gagamit ka ng product rule dito eh. So, x plus 1, pag kinuha mo yung derivative niyan, it will become x plus 1. Ano ba ang derivative ng x plus 1? 1, no? So, kaya magiging ano lang siya, e raised to negative x. Okay? Tama, no? E raised to negative x. Yung matitira, no? Since yung derivative nga ng x plus 1 is, tag dito, 1, no? Yan, e raised to negative x. Yan. Tapos, kunin mo naman yung derivative ng e raised to negative x. So, you will have minus e raised to negative x. Or sabihin natin, x plus 1. Lagay ko yung x plus 1, no? X plus 1. Okay. Okay, dugtong ko lang. Tapos mo na lang to guys. So, well, kasama yung y. So, y prime, i-substitute mo yan. Tapos, plus yung y, no, na plus 1 e raised to x, then minus e raised to negative x. Ayan. Sa number 4 naman, so, you will have, y is equal to e raised to x cosine x, no? So, pag kinuha mo yung first and second, I think the first derivative will be e raised to x tapos cosine x tapos minus e raised to x tapos sin x, no? If I'm not mistaken, no, kasi medyo mahaba yan kasi isa-isa yan eh. So you will have mga siguro 3 terms yata yung mabubuo mo dyan. So pero try na natin siyang kunin. Sige. Yan. Yung y double prime niya will be what? Ano ba magiging y double prime? So, i-derive mo lang tong e raised to x cosine x. So, it will become, kailangan po guys practice natin ang pag-derivative ha. Tapos minus e raised to x, x. Ayan. Tapos yung sa may e raised to x sin x naman, so you will have e raised to x sin x. Okay, then, plus e raised to x cosine x, no? Ay, hindi nagkasya. Tak. Lang natin. Na, yan.
Ayan. So, e raised to x cosine x. Ang ating ano, di ba? Magiging second derivative. Then, of course, ayusin na lang natin yan. I think magiging ano to? Magiging isa na lang ata. Isang term, no? Tama, no? Magiging isang term na lang siya. Magiging magiging isang term na lang siya. Magiging negative 2. If I'm not mistaken, no? Tama, no? Ang gano'n yata yung mangyayari. Negative 2 e raised to x. Yan. Sin x, no? I think yan na lang ata magiging ano. Tapos isa-substitute mo na lang po siya dito. So, together with yung y prime at saka yung y. Then, ayun na. Makukuha nyo na po yung ano. Mabe-verify nyo na kung yan ba talaga ay general or particular equation. So, yan. Mabe-verify nyo na kung siya ba ay particular solution po.